Nagre-ring ang kanyang cellphone. Ang tunog niyon ay parang isang pako na paulit-ulit na ibinabaon sa kanyang sentido. Pinilit buksan ni Elena Reyes ang kanyang mga mata. Madilim pa sa loob ng maliit na kwartong inuupahan niya. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa screen ng kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sino naman kaya ang tatawag sa kanya ng alas 4 ng madaling araw? Sinagot niya ito, ang boses niya ay paos pa dahil sa antok. Hello. Good morning. Is this Linda Elena Reyes? Tanong ng isang boses ng babae sa kabilang linya. Formal. Malamig. Opo, ako nga po. Sino po ito? I'm calling from Luke's Medical Center. We need you to come to the hospital as soon as possible. It's about your mother, Laurel Lorna Reyes. Biglang nawala ang lahat ng antok sa sistema ni Ara. Napabalikwas siya ng bangon. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ano pong nangyari kay nanay? Maayos lang po ba siya? She had a critical episode an hour ago, ma'am. The doctor needs to speak with you urgently regarding her condition and the next steps for her procedure. Bawat salita ng babae ay parang isang suntok sa sikmura ni Ara. Ang susunod na hakbang. Alam na alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Pera. Isang malaking halaga ng pera na wala siya. Side po. Papunta na po ako. Ibaba niya ang tawag. Nanatili siyang nakaupo sa dilim, nakatingin sa kawalan. Ang mga salitang si critical episode at urgently ay umuugong sa kanyang isipan. Hindi. Hindi pwedeng may mangyaring masama kay nanay. Siya na lang ang natitirang pamilya ni Ara sa mundo. Nanginig ang kanyang mga kamay habang nagmamadali siyang nagbihis. Wala siyang pakialam kung ano ang itsura niya. Ang tanging nasa isip niya ay ang makarating sa ospital. Kailangan siya ng nanay niya. Ngunit habang papalabas siya ng pinto, isang katotohanan ang sumampal sa kanya. Paano? Paano niya babayaran ang operasyon? Ang trabaho niya bilang barista sa isang maliit na coffee shop ay sapat lang para sa kanilang pang-araw-araw na gastos at sa mga gamot ni nanay. Ang ipon niya ay naubos na sa mga naunang bayarin sa ospital. Napahawak siya sa pader para suportahan ang sarili. Pakiramdam niya ay guguho ang kanyang mundo. 20 milyong piso. Paulit-ulit na naglalaro ang mga salitang iyon sa isip ni Ara habang nakaupo siya sa isang mamahaling leather na upuan. Ang lamig ng aircon sa loob ng opisina ay tumatagos sa kanyang balat, pero hindi iyon ang dahilan ng kanyang panginginig. Ilang oras lang ang nakalipas matapos ang tawag mula sa ospital, habang gulong-gulo ang isip niya kung saan kukuha ng pera, isang tawag na naman ang natanggap niya. Isang sekretarya na nagpakilalang mula sa Serrano Holdings. Pinapapunta siya sa opisina ng si Emil Adrian Serrano. Agad-agad. At ngayon, heto siya. Nasa tuktok ng isang nagtataasang gusali sa Makati, kaharap ang isang lalaking hindi niya lubos maisip na makikilala niya sa buong buhay niya. Si Adrian Serrano ay gwapo sa isang paraan na nakakatakot. Matangos ang ilong, matalas ang mga mata, at may aura ng kapangyarihan sa bawat kilos niya. Nakasuot ito ng isang perpektong plansadong suit. 20 milyong piso, Lorna Reyes, ulit ni Adrian, ang boses niya ay kalmado pero may bigat. I can transfer it to your account within the hour. It's more than enough to cover your mother's surgery and post-op care. Napatitig si Ara sa kanya. Pero bakit po? Hindi ko po kayo kilala. Anong kailangan kong gawin? Ngumiti si Adrian, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilapag niya sa ibabaw ng malaking mahogany desk ang isang brown na folder. Simple lang ang kailangan kong ipagawa sa'yo. May kapatid ako. Si Mateo. Binuksan niya ang folder. Sa loob nito ay mga litrato ng isang lalaki. Nakatayo ito sa harap ng isang pottery wheel, ang mga kamay ay may putik. Sa ibang litrato, nakatingin ito sa malayo, sa lawa ng taal, na may lungkot sa mga mata. Gwapo rin ito pero iba ang dating. Mas tahimik. Mas malalim. Lilray brother is different, pagpapatuloy ni Adrian. He lives a solitary life in Tagaytay. He manages a small, unprofitable coffee and pottery shop. He doesn't date. He doesn't socialize. Lilray family is worried about him. They think he might be gay. Hindi makapagsalita si Ara.
Ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito? I don't believe he is, sabi ni Adrian, ang tingin ay tumalim. I believe he's just lost. He needs to push a beautiful, charming, and simple woman to remind him of what he's missing. Doon na nagsimulang maintindihan ni Ara ang lahat. Naramdaman niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mukha. Gusto niyong akitin ko ang kapatid niyo, nanginginig niyang tanong. Is prefer the term inspire him, pagtatama ni Adrian. I want you to go to Tagaytay. Get close to him. Make him fall for you. Prove to my family, and to himself, that he is a man who can love a woman. Do that, and the 20 million pesos is yours. No questions asked. Pakiramdam ni Ara ay gusto niyang masuka. Ang alok ay marumi. Nakakababa ng pagkatao. Ibenta ang sarili para sa pera. Pero ang imahe ng kanyang nanay na nakahiga sa kama ng ospital ay bumalik sa kanyang isipan. Ang boses ng doktor kanina na nagsasabing kailangan na itong maoperahan sa lalong madaling panahon. Bakit ako? Halos pabulong na tanong ni Ara. Because you are perfect for the role, sagot ni Adrian, na parang sinusuri siya mula ulo hanggang paa. You're a barista, he loves coffee. You look kind and harmless. You look desperate. A desperate person will do anything to survive. Ang huling mga salita ay tumama kay Ara na parang sampal. Tama siya. Desperada na nga siya. Tumayo si Adrian at lumapit sa bintana, nakatingin sa mga gusali sa labas. The choice is yours, Ma Reyes. Your mother's life or your pride. You have until the end of the day to decide. Hindi na maalala ni Ara kung paano siya nakalabas ng gusaling iyon. Naglakad lang siya ng walang direksyon, ang folder na naglalaman ng impormasyon tungkol kay Mateo ay mahigpit na hawak sa kanyang kamay. Dumiretso siya sa ospital. Mula sa salamin ng pinto ng ICU, tanaw niya ang kanyang ina. Maputla, payat, at napapaligiran ng mga makina na tumutunog sa bawat paghinga nito. Ang babaeng dati puno ng buhay at tawa, ngayon ay parang isang kandilang malapit ng maubos. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Ara. Ang pride ba niya? Ang dignidad ba niya? Ano ang halaga ng mga yon kung mawawala naman sa kanya ang pinakamahalagang tao sa buhay niya? Walang halaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinadyal niya ang numero mula sa business card na ibinigay sa kanya ni Adrian. Ilang ring lang ay sinagot na ito. Serrano. Huminga ng malalim si Ara, pinipigilan ang paghikbi. Pinatatag niya ang kanyang boses, kahit na pakiramdam niya ay durog na ang kanyang puso. Sir, simula niya. It's me, Elena Reyes. Narinig niya ang katahimikan sa kabilang linya, isang katahimikan na puno ng pag-aabang. Sige po, sir. Tinatanggap ko. 10 milyong piso. Iyon ang halaga na pumasok sa bank account ni Ara kinabukasan matapos niyang tanggapin ang alok ni Adrian Serrano. 10 milyon para sa paunang bayad sa operasyon ni nanay. Ang natitirang 10 milyon ay ibibigay kapag nagawa na niya ang trabaho. Habang nakasakay sa bus papuntang Tagaytay, paulit-ulit niyang tinitingnan ang balanse sa kanyang phone. Totoo nga. Hindi ito panaginip. Ang perang iyon ang nagbigay sa kanya ng kaunting kaluwagan sa dibdib, pero kasabay nito ay isang mabigat na tanikala ng konsensya na pumupulupot sa kanyang leeg. Bumaba siya sa terminal. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay sumalubong sa kanya, isang malaking kaibahan sa nakakapasong init ng Maynila. Nagtanong-tanong siya hanggang sa may magturo sa kanya ng isang maliit na eskinita, malayo sa mga sikat na pasyalan. Sa dulo niyon, nakita niya ang isang maliit na coffee shop. Gawa sa kahoy at bato ang istruktura, napapaligiran ng mga halaman. May simpleng karatula sa itaas, kapihan at putik. Huminga ng malalim si Ara. Ito na. Inulit niya sa kanyang isip ang mga sasabihin. Kailangan niyang magmukhang natural. Isang turista na naghahanap ng masasarap na kape. Pagpasok niya sa loob, agad siyang namangha. Ang amoy ng bagong timplang kape at basang luwad ay magkahalo sa hangin. Ang interior ay rustiko at maganda. Sa isang sulok ay may mga estante na puno ng mga paso, tasa, at maliliit na figurin na gawa sa putik, lahat ay may kakaibang ganda. Kitang-kita na gawa ito ng isang tunay na alagad ng sining. At sa likod ng counter, nandoon siya. Si Mateo Serrano. Mas gwapo ito sa personal kaysa sa mga litrato.
Nakasuot lang ito ng simpleng itim na shirt at maong, pero kitang-kita ang tindig. Nakatuon ang buong atensyon nito sa pagpupunas ng isang espresso machine, bawat galaw ay tiyak at walang nasasayang. Naramdaman ni Ara ang pamamasa ng kanyang mga palad. Lumapit siya sa counter. Good morning, bati niya, pinipilit na maging masigla ang kanyang boses. Hindi man lang siya tiningnan ni Mateo. Anong order mo? Tanong nito, ang boses ay mababa at walang emosyon. Yuhi. Napatikim si Ara. Ano bang specialty niyo rito? Nasa menu, sagot nito, itinuro ng kanyang ulo ang isang maliit na pisara na nakasulat sa pader. Pagkatapos ay tinalikuran na siya nito at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Ito ba ang lalaking kailangan niyang iakitin? Paano? Kung sa unang tingin pa lang ay parang pader na yelo na ito na hindi kayang tibagin. Nag-order na lang siya ng Amerikano. Tahimik niyang pinanood si Mateo habang inihahanda nito ang kanyang kape. Mabilis, epesyente at parang robot. Walang ngiti. Walang salita. Inilapag nito ang tasa sa counter. 75. Nag-abot si Ara ng ₱100. Kinuha nito yon, nagbigay ng sukli at muling tumalikod. Ni hindi man lang ito nagpasalamat. Umupo si Ara sa isang maliit na mesa sa sulok. Hinipan niya ang mainit na kape. Masarap. Malakas ang tama, pero may lasang hindi niya maipaliwanag. Pero ang lasang iyon ay natabunan ng pait ng kanyang pagkadismaya. Buong araw siyang nagpabalik-balik sa isip kung paano niya ito gagawin. Sinubukan niyang magtanong tungkol sa mga gawa niyang paso. Magkano po ito? Tanong niya, hawak ang isang maliit na tasa na may kakaibang disenyo. Hindi yan binebenta, sagot nito, hindi pa rin lumilingon. Pakiramdam ni Ara ay gusto na niyang lamunin ng lupa sa hiya. Ano bang ginagawa niya rito? Nagpapanggap na isang taong hindi naman siya, para sa isang lalaking halata namang ayaw siyang kausapin. Sa pagkadismaya, habang ibinabalik niya ang tasa sa istante, bahagyang sumabit ang kanyang damit sa isa pang maliit na pigurin. Nahulog ito sa sahig at nabasag. Naku, gulat na sabi ni Ara at agad na pinulot ang mga piraso. Sorry. Sorry po, hindi ko sinasadya. Babayaran ko po. Sa wakas, humarap si Mateo sa kanya. Akala ni Ara ay magagalit ito, sisigawan siya. Pero iba ang nakita niya sa mga mata nito. Hindi galit. Kundi isang mabilis na kislap ng lungkot. Isang saglit na sakit na agad ding nawala at napalitan ng dating lamig. Hayaan mo na, sabi lang nito at kumuha ng dustan para walisin ang mga basag na piraso. Ang reaksyon na yon ay mas lalong nagpagulo sa isip ni Ara. Mas gugustuhin pa niyang sinigawan siya. Nang gabing iyon, sa tinutuluyan niyang maliit na transient home, tumawag si Adrian. So, how was your first day? Tanong nito, ang boses ay may halong pang-usig. Sir, mahirap po siyang lapitan. Hindi po siya namamansin, aminado ni Ara. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Adrian sa kabilang linya. Nima Reyes, I'm not paying you 10 million pesos to tell me it's hard. I'm paying you to get it done. The initial payment for your mother's procedure has been settled. But if I don't see any progress in a week, I will not hesitate to pull the plug. On this deal and on your mother's remaining hospital bills. Do you understand? Ang banta ay malinaw at brutal. Parang sinakal si Ara. Oo po, sir. Naiintindihan ko po. Good. I expect better report tomorrow. At ibinaba na nito ang tawag. Napaupo si Ara sa gilid ng kama, hawak ang ulo. Anong gagawin niya? Paano niya sisirain ang pader na yelo na nakapalibot kay Mateo? Ang direktang paglapit ay hindi gumagana. Ang pagpapakyut ay lalong hindi gagana. Napatingin siya sa kawalan, ang mga salita ni Adrian ay parang lason na kumakalat sa kanyang sistema. Pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ang bawat sulok ng maliit na kwarto ay tila kumikitid, sinasakal siya. Pagsisisi. Takot. Pag-iisa. Paano kung hindi niya kaya? Paano kung mabigo siya? Hindi lang ang natitirang 10 milyon ang mawawala, kundi pati na rin ang buhay ng kanyang ina. Ang bigat sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Napayuko siya at isang luha ang pumatak sa kanyang kamay. Pero sa gitna ng kanyang pagluha, isang alaala ang pumasok sa kanyang isip. Ang kape. Ang Amerikano na ininom niya kanina.
May kakaibang tapang at lasa yon. Hindi basta-basta. Alam niya ang lasang iyon. Liberica. Ang matapang na barako ng Batangas, pero may tamis sa dulo na parang may halong excelsa. Ang paraan ng pag-grind at pagtimpla pang eksperto. At ang reaksyon ni Mateo nang mabasag niya ang maliit na tasa. Hindi galit. Lungkot. Ang parehong lungkot na nakita niya sa mga litrato sa folder. Isang lungkot ng isang taong may malalim na pinanghuhugutan, isang taong ibinuhos ang lahat sa kanyang sining, sa kanyang kape at sa kanyang putik. Dahan-dahan, tumigil sa pag-agos ang kanyang luha. Napagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Sinusubukan niyang maging isang taong hindi naman siya. Isang babaeng mapang-akit, isang karakter na nilikha ni Adrian Serrano. Iyon ang dahilan kung bakit siya nabigo. Pero si Ara, ang barista, ay totoo. Ang pagmamahal niya sa kape ay totoo. Ang kaalaman niya dito ay totoo. Tumayo siya at lumapit sa salamin. Tiningnan niya ang sariling refleksyon, pagod, magulo ang buhok, pero may bagong kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap ng determinasyon. Hindi niya kailangang magpanggap. Hindi niya kailangang lumandi. Ang kailangan niya lang gawin ay maging siya. Kailangan niyang pumasok sa mundo ni Mateo, hindi bilang isang manunukso, kundi bilang isang taong nakakaintindi sa kanyang pinakamalaking pasyon. Isang plano ang nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na hindi galing kay Adrian. Isang plano na kanya. Huminga siya ng malalim, at sa unang pagkakataon mula nang tanggapin niya ang alok, naramdaman niya ang isang pamilyar na kumpiyansa. Hindi sa pag-ibig, bulong niya sa kanyang sarili, ang boses ay matatag na. Sa kape kita kukunin. May kapayapaan sa putik. Iyon ang palaging sinasabi ni Mateo sa kanyang sarili. Habang umiikot ang pottery wheel at nabubuo ang isang walang hugis na luwad sa kanyang mga kamay, nawawala ang lahat ng ingay sa kanyang isipan. Ang mapanuring mata ng kanyang pamilya, ang mga tawag ng kanyang kuya na hindi niya sinasagot, ang mga anino ng nakaraan, lahat ay naglalaho. Dito, sa kapihan at putik, siya ang may kontrol. Siya ang gumagawa ng mga patakaran. At ang isa sa pinakamahalaga niyang patakaran ay iwasan ang mga komplikasyon. Lalo na ang mga komplikasyon na may magandang mata at porsigidong ngiti. Kaya nang bumukas na naman ang pinto ng kanyang coffee shop at pumasok ang babaeng taga-Maynila, naramdaman na naman ni Mateo ang pamilyar na inis. Bumalik na naman siya. Pinanood niya ito mula sa kanyang peripheral vision. Hindi ito umupo agad. Dumiretso ito sa counter, inilapag ang kanyang bag, at tiningnan ang mga kagamitan niya, ang grinder, ang espresso machine, ang mga pour-over kettle na may kakaibang interes. Hindi ito ang tingin ng isang ordinaryong customer. Ito ang tingin ng isang taong may alam. Naghanda si Mateo para sa isa na namang pilit na usapan. Pero walang dumating. Sa halip, kumuha ito ng isang maliit na bag mula sa kanyang dala. Isang bag ng coffee beans. Kumuha rin ito ng sarili niyang maliit na hand grinder. Napakunot ang noo ni Mateo. Ano ang ginagawa niya? Tahimik itong nagtrabaho. Bawat galaw niya ay pamilyar kay Mateo. Ang paraan ng pagsukat niya sa beans, ang ritmo ng kanyang pag-grind, ang paraan ng pag-init niya ng tubig mula sa dispenser sa eksaktong temperatura, alam niya ang lahat ng iyon. Nang matapos, lumapit ito sa kanya. Hindi ito nakangiti ng pilit tulad ng kahapon. Seryoso ang kanyang mukha pero may halong respeto. Inilapag nito sa counter ang isang maliit na tasang porselana na may lamang maitim na likido. Para sa'yo, sabi nito sa mahinang boses. Kapeng barako. Pero sinubukan kong i-apply ang Japanese pour-over method. Para lumabas yung medyo fruity notes niya. Napatitig si Mateo sa tasa tapos sa kanya. Ang lakas ng loob. Sa sarili niyang teritoryo, bibigyan siya nito ng kape. Ang unang instinct niya ay tanggihan. Sino ba siya para gawin ito? Pero ang amoy. Ang amoy ng kapeng iyon ay perpekto. Kinuha niya ang tasa. Tinaas niya ito sa kanyang ilong at inamoy. Tama nga siya. Ang tapang ng barako ay nandoon pero may natuklasan siyang ibang aroma, isang pahiwatig ng tamis. Dahan-dahan niyang inilapit ang tasa sa kanyang mga labi at humigop. Sa unang tantya, naramdaman niya ang pamilyar na pait at tapang ng Liberica. Pero pagkatapos ng ilang segundo, habang kumakalat ang kape sa kanyang dila, lumabas ang isang lasa na hindi niya inaasahan. Isang pahiwatig ng dark chocolate at isang napakahinang lasa ng berry sa dulo.
Napaangat ang tingin niya kay Ara. Hindi masama, sabi niya, ang pinakamalapit sa isang papuri na kaya niyang ibigay. Ngumiti si Ara, isang tunay na ngiti sa pagkakataong ito. Alam kong mas magaling kang gumawa. Pero naisip ko lang, baka gusto mong matikman ang gawa ng iba paminsan-minsan. Hindi nakasagot si Mateo. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ang babaeng ito, hindi niya ito nakita bilang isang istorbo. Nakita niya siya bilang isang kapwa. Isang taong nagsasalita ng parehong lengguwahe. Medium fine grind, sabi ni Mateo, na parang sinusubok siya. Blooming time, mga 45 seconds. Tumango si Ara, ang mga mata ay nagningning sa tuwa. 30 seconds lang. Para hindi masyadong maging mapait. At yung tubig, hindi kumukulo. Mga 92 degrees lang. At doon, nagsimula ito. Ang unang totoong pag-uusap nila. Nagpalitan sila ng mga opinyon tungkol sa pagkakaiba ng Arabica at Robusta. Nagdebate sila tungkol sa pinakamagandang paraan ng pag-roast ng beans. Ikinuwento ni Ara ang kanyang karanasan bilang barista sa Maynila at sa unang pagkakataon, nakinig si Mateo. Nawala ang pader na yelo sa pagitan nila. Napalitan ito ng isang tulay na gawa sa kanilang parehong pagmamahal sa kape. Alam mo, may isang customer ako dati, kwento ni Ara, tumatawa na ngayon. Nag-order ng decaf. Tapos nagreklamo, bakit daw hindi siya kinakabahan? Sabi ko, sir, yun po ang point ng decaf. Hindi napigilan ni Mateo. Isang maikling tawa ang kumawala mula sa kanya. Hindi malakas, pero totoo. Nagulat siya sa sarili niyang tunog. Kailan ba siya huling tumawa ng ganito? Hindi na niya maalala. Nagulat din si Ara. Natigilan ito saglit at napatitig sa kanya na para bang nakakita ito ng isang himala. Ang pagtitig na iyon ay nagpadala ng isang kakaibang kuryente sa katawan ni Mateo. Isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang buong maghapon ay lumipas ng ganoon. Nag-usap sila. Nagtawanan. Sa isang punto, ipinakita pa niya kay Ara kung paano gumawa ng simpleng paso sa pottery wheel. Nanonood lang ito, ang mga mata ay puno ng paghanga. Nang maggagabi na, nagsimula nang magligpit si Ara ng kanyang mga gamit. Naramdaman ni Mateo ang isang pamilyar na pagkabigo. Ayaw pa niyang matapos ang araw. Ang pakiramdam na ito ay bago at nakakatakot. Aalis ka na? Tanong niya, mas malumanay na ang kanyang boses kaysa kanina. Kailangan na, sagot ni Ara, may ngiti sa labi. Salamat sa araw na to, Mate. Ginamit nito ang pangalan niya. Mat hindi Mateo. At parang tama lang ang tunog niyon galing sa kanya. Habang isinusukbit niya ang kanyang bag, bigla itong nadulas sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig. Nahulog ang cellphone nito. Ay naku, sabi ni Ara. Agad na yumuko si Mateo para damputin ito. Isang simpleng kilos ng kabaitan na hindi niya gagawin para sa iba. Pero nang hawakan niya ang cellphone, umilaw ang screen. Isang notifikasyon. Isang mensahe. Mula sa isang pangalang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sir Adrian. Magaling. Ipagpatuloy mo. Parang biglang bumalik ang lamig sa buong paligid. Ang init na naramdaman niya kanina, ang tunog ng kanilang mga tawa, ang koneksyon na akala niya ay totoo, lahat ay biglang naging isang malaking kasinungalingan. Dahan-dahan siyang tumayo, hawak pa rin ang cellphone. Tiningnan niya si Ara na nakangiti pa ring nag-aabang. Pero ang ngiti nito ngayon ay hindi na mukhang inosente sa kanyang paningin. Mukha na itong maskara. Ang pader na yelo na akala niya ay nagsimulang matunaw. Muli itong nabuo, mas makapal, mas matibay, at mas malamig kaysa dati. Isang pakana. Isang laro. At siya na naman ang ginagawang tanga. Sa'yo to, di ba, sabi ni Mateo, ang bawat salita ay tumutulo na parang lason. Inabot niya ang cellphone, ang kanyang mukha ay blanko at walang anumang emosyon. Ang dating paghanga sa mata ni Ara ay napalitan ng pagkalito at takot. Matt? Okay ka lang? Hindi siya sumagot. Tumalikod lang siya at bumalik sa kanyang pottery wheel, iniwan si Ara na nakatayo doon, gulong-gulo, habang ang mensahe sa screen ng cellphone ay patuloy na nagniningning na parang isang hatol. Kinabukasan, ang katahimikan sa kapihan at putik ay naging isang sandata. Ginawa ito ni Mateo para protektahan ang sarili. Ibinalik niya ang pader na yelo sa pagitan nila ni Ara, pero sa pagkakataong ito, hindi na ito dahil sa simpleng kagustuhang mapag-isa.
Ngayon, may pagmamanman na. May pag-aabang. Dumating si Ara na may daladalang pag-asa sa kanyang mga mata, isang pag-asang mabilis na namatay nang salubungin siya ng blangkong mukha ni Mateo. Matt, bati nito, medyo nag-aalangan. Ano ng order mo? Sagot lang niya, ang boses ay kasing lamig ng umaga sa Tagaytay. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha nito. Nag-order ito ng kape, umupo sa dati nitong pwesto, at sinubukang ngumiti sa kanya. Pero si Mateo ay hindi na ang lalaking nakatawanan nito kahapon. Si Mateo ngayon ay isang tiktik sa sarili niyang teritoryo. Pinanood niya ang bawat galaw ni Ara. Ang paraan ng pagngiti nito, peke ba? Ang tawa nito, pinilit ba? Bawat salita, bawat kilos, ay dumadaan sa isang filter ng pagdududa. Magaling. Ipagpatuloy mo. Ang mga salita ng kanyang kuya ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan. Ngunit may isang bahagi sa kanya na naguguluhan. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi mukhang isang magaling na aktres. Nakikita niya ang sinseridad sa interes nito sa kape. Nakikita niya ang totoong pagkadismaya sa pag-iwas niya. Kung ito ay isang palabas, napakagaling niyang umarte. Ang isip niya ay isang larangan ng digmaan. Sa isang panig ay ang katibayan, ang mensahe mula kay Adrian. Sa kabilang panig ay ang pakiramdam, ang init at koneksyon na naramdaman niya kahapon, isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Gusto niyang maniwala. Diyos ko, gusto niyang maniwala na totoo ang lahat. Pero ang sugat na iniwan ng nakaraan ay napakalalim. Natutunan na niya sa pinakamasakit na paraan na ang tiwala ay isang bagay na madaling ibigay at mas madaling sirain. Kaya't nagtago siya sa likod ng kanyang trabaho. Nag-focus siya sa paghuhugas ng mga tasa, sa pag-calibrate ng grinder, sa paglilinis ng counter. Anumang bagay para hindi niya kailangang salubungin ang mga mata ni Ara na puno ng mga tanong. Kalagitnaan na ng hapon nang tumunog ang maliit na kampana sa pinto. Isang tunog na karaniwan niyang hindi pinapansin. Ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong isang boses na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang batok. Matt, kamusta ang paborito kong kapatid? Napahinto si Mateo sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo sa may pinto ang kanyang kuya Adrian, nakangiti ng malapad, nakasuot ng isang mamahaling polo shirt na halatang hindi nababagay sa simpleng coffee shop niya. At sa tabi nito, nakakapit sa braso nito, ay isang babae. Isang babaeng pamilyar. Masyadong pamilyar. Matangkad, elegante, at may kumpiyansang dinadala na parang pag-aari niya ang mundo. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang damit ay mas mahal pa siguro kaysa sa lahat ng gamit sa loob ng shop niya. Parang may humablot ng hangin mula sa kanyang mga baga. Ang tasang hawak niya ay nagsimulang manginig. Ang ingay ng coffee shop ay biglang nawala, napalitan ng isang malakas na ugong sa loob ng kanyang tainga. Isabel. Ang multo ng kanyang kahapon ay nakatayo sa harap niya, nakangiti, at nakakapit sa braso ng kanyang kapatid. Otomatikong bumalik ang alaala. Isang gabi, 5 taon na ang nakalipas. Ang pag-uwi niya ng maaga para sorpresahin ito. Ang pinto ng kwarto na bahagyang bukas. Tawa. Ang tawa ni Isabel. At ang boses ng kuya niya. Isang relo sa ibabaw ng mesa ang relo ni Adrian. Ang itsura ng gulat at pagkakasala sa mga mukha nilang dalawa nang makita siya. Ang sakit. Ang pagtataksil. Double. Mula sa babaeng akala niya ipakakasalan niya at mula sa sarili niyang kapatid. Iyon ang dahilan kung bakit siya tumakas. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagtago dito sa Tagaytay. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagtayo ng pader sa paligid ng kanyang puso. At ngayon, heto sila. Magkasama. Masaya. Na para bang walang nangyari. Nakita ni Mateo ang pagbabago sa mukha ni Ara. Mula sa pagkalito ay napalitan nito ng pagkaunawa at pagkatapos ay takot. Nakita nito ang pagkakakilala sa pagitan niya at ni Adrian. At sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa isipan ni Mateo, bumubuo ng isang larawan na mas masakit at mas karimarimarim kaysa sa inakala niya. Ang pagdating ni Ara. Ang pagpupursigi nito. Ang koneksyon nila sa kape. Ang mensahe sa cellphone. Ang biglaang paglitaw ni Adrian kasama si Isabel. Hindi ito basta-basta isang laro para patunayan na hindi siya bakla. Ito ay isang operasyon. Isang malawakang pagtatakip.
Gusto nilang itapon sa kanya ang isang babae para ilayo ang atensyon. Para makalimutan niya. Para malinis ang kanilang mga pangalan bago sila ikasal. Para tuluyan na siyang ibaon sa limot kasama ang lahat ng kanilang kasalanan. At si Ara. Si Ara ang kanilang bayarang pain. Matt, I want you to meet Defiance, Isabel, masayang sabi ni Adrian, hinihila palapit ang babae na parang isang tropeo. At mukhang nakilala mo na rin si Ara. Naglakad sila palapit sa counter. Si Isabelle ay ngumiti kay Ara, isang ngiting puno ng pagtatagumpay at kunwaring kabaitan. Hi! It's nice to finally meet you. Adrian has told me so much about the girl who's finally getting a future brother-in-law out of his shell. Ang bawat salita ay parang lason sa pandinig ni Mateo. Ang pag-arte nilang dalawa ay perpekto. Nakakasuka. Pero hindi na siya tumingin kay Adrian o kay Isabel. Ang buong atensyon niya ay nakatuon na ngayon kay Ara. Ang babaeng kahapon lang ay nagpatawa sa kanya. Ang babaeng kahapon lang ay nagparamdam sa kanya ng pag-asa. Ang babaeng ngayon ay nakatayo doon, namumutla, ang mga mata ay puno ng pagkakasala. Ang lahat ng natitirang pag-aalinlangan sa kanyang isip ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at matigas na katiyakan. Isa rin si Ara sa kanila. Kasabwat. Bayaran. Sino ka ba talaga? Tanong ni Mateo, ang boses niya ay mahina pero matalim, bawat salita ay may bigat ng pagtataksil. Nagulat si Ara sa tanong. Nanginginig ang kanyang mga labi. Matt, anong Hindi niya ito pinatapos. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata nito, ang sarili niyang mga mata ay puno ng sakit at galit na pinaghalo. Kasabwat ka ba nila? Ang tanong ay hindi na isang tanong. Ito ay isang akusasyon. Isang hatol. Ang mundo ni Ara ay gumuho sa isang iglap. Ang mukha ni Mateo na puno ng sakit, ang mapanuring tingin ni Adrian, ang mapagkunwaring ngiti ni Isabel, lahat ay bumagsak sa kanya. Ang kasinungalingan ay sumabog at siya ay nasa gitna ng lahat ng ito. Nahuli na siya. Ang tanong ay hindi na isang tanong. Ito ay isang akusasyon. Isang hatol. Kasabwat ka ba nila? Ang mga salita ni Mateo ay tumusok sa puso ni Ara na parang isang matulis na patalim. Biglang huminto ang kanyang paghinga. Ang mga tingin ng tatlong tao sa harap niya, ang galit ni Mateo, ang pagtatagumpay ni Adrian, ang peking awa ni Isabel, ay parang mga pader na unti-unting lumalapit para durugin siya. Matt, simula niya, ang boses ay nanginginig at halos hindi marinig. Hindi pakinggan mo muna ako. Pero huli na. Alam niyang huli na ang lahat. Ang maskara ay natanggal na. At sa isang iglap bumigay siya. Ang lahat ng kasinungalingan, lahat ng bigat, lahat ng pagkakasala na kinimkim niya sa loob ng mga nagdaang araw ay sumabog. Sigaw niya at kasabay ng salitang iyon ay ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Tutu. May kasunduan kami ni Sir Adrian. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Mateo. Ang bakas ng galit ay napalitan ng isang malalim na sakit. Isang kumpirmasyon ng pinakamasamang pagtataksil na nasa isip niya. Kailangan ko ng pera, pagpapatuloy ni Ara, ang bawat salita ay may kasamang hikbi. 20 milyon. Para sa operasyon ni nanay. Mamamatay siya kung hindi ako papayag. Walang-wala na ako, Matt. Wala na akong ibang malalapitan. Tinuro niya si Adrian. Sinabi niya sa akin, kailangan kong paibigin ka. Para patunayan sa pamilya niyo na hindi ka naiba. Iyon lang ang alam ko. Patawad. Tumingin siya muli kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nagsinungaling ako. Pero ang dahilan kung bakit ako napunta rito. Pero Matt, maniwala ka. Yung kahapon. Yung pag-uusap natin. Yung tawa mo totoo iyon para sa akin. Totoo ang naramdaman ko. Isang nakakabinging katahimikan ang pumuno sa coffee shop. At pagkatapos tumawa si Mateo. Hindi ito isang masayang tawa. Ito ay isang tawa na walang buhay, puno ng pait at pagkasuklam. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa isang sigaw. Pera, sabi niya, umiiling-iling habang nakatingin sa kawalan. Lahat pala kayo, pare-pareho lang. Tumingin siya kay Isabel, pagkatapos ay kay Adrian, at sa huli, sa kanya. Ang mga mata niya ay puno ng pagkamuhi. Pera lang ang habol nyo. Gagamitin nyo ang kahit sino, sisirain nyo ang kahit ano, para lang makuha ang gusto nyo.
Hindi totoo yan, Matt, pakiusap ni Ara, lumalapit sa kanya. Huwag kang lalapit, sigaw niya, at napaatras si Ara na parang nasampal. Si Isabel, na kanina patahimik sa isang tabi, ay nagsalita sa wakas. Ang boses niya ay malambing at puno ng peking pag-aalala. Adrian, darling, tama na to, naawa ako sa kanya. Halata namang desperada lang siya. Ang mga salitang inaawa ako sa kanya, ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Iyon ang insulto. Iyon ang nagpamukha sa kanya na siya ang talunan sa larong ito. Isang kawawang langaw na nahuli sa sapot ng mga gagambang mas makapangyarihan. Hindi na niya kaya. Hindi na niya kayang manatili sa lugar na yon kahit isang segundo pa. Tumalikod si Ara at tumakbo. Tumakbo siya papalabas ng kapihan at putik, papalayo sa mga tinging humuhusga, papalayo sa lalaking winasak niya at winasak din siya. Paglabas niya, bumuhos ang malakas na ulan. Agad na nabasa ang kanyang damit at buhok. Pero hindi niya ininda ang lamig. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila nakikiramay sa sakit na nararamdaman niya sa loob. Ang bawat hakbang palayo ay parang pagtapak sa bubog. Iniwan niya doon ang 10 milyong piso. Iniwan niya ang pag-asa para sa kanyang ina. At higit sa lahat, iniwan niya ang isang piraso ng kanyang puso. Wasak. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa gitna ng ulan, walang direksyon, ang mga luha ay humahalo sa tubig ulan sa kanyang mukha. Wala na. Talo na siya. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nagring ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Ang pangalan sa screen ay nagdulot ng panibagong panlalamig sa kanyang buong katawan. Sir Adrian. Sinagot niya ito. Hello. The deal is off, sabi ng malamig at walang emosyong boses ni Adrian sa kabilang linya. You failed. Spectacularly, I might add. Hindi nakasagot si Ara. Wala nang salitang kayang lumabas sa kanyang bibig. The initial 10 million is considered payment for your incompetence, pagpapatuloy ng lalaki. Huwag mo nang asahan ang natitira. Pero sir, ang nanay ko Pakiusap niya, ang boses ay basag na. That is no longer only concern, sagot ni Adrian. At isa pa, siguraduhin kong wala kang makukuhang tulong kahit saan. Ang banta ay malinaw. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay isang pangako ng paghihiganti. Huwag mo na kaming guguluhin. Ever. At ibinaba na nito ang tawag. Nabitawan ni Ara ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa basang kalsada at namatay ang screen. Tumigil siya sa gitna ng daan habang patuloy na bumubuhos ang ulan. Nawala na si Mateo. Nawala na ang pera. At ngayon, nawala na rin ang huling pag-asa para sa kanyang ina. Nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Wala nang natira. Wasak. Sa loob ng 2 araw, si Ara ay isang multo. Umuwi siya sa Maynila na basa, talunan at walang kaluluwa. Nagkulong siya sa kanyang maliit na kwarto. Hindi niya sinasagot ang mga tawag mula sa ospital. Hindi niya kayang harapin ang katotohanang nabigo siya. Ang 10 milyong pisong ibinayad sa ospital ay isang paalala ng kanyang kahihiyan, isang utang na hindi niya alam kung paano babayaran. Wala na siyang pag-asa. Wala nang natira sa kanya. Ito na ba ang katapusan? Magpapatalo na lang ba siya? Hahayaan na lang ba niyang manalo ang mga taong tulad nina Adrian at Isabel, mga taong kayang bumili at magtapon ng buhay ng iba para sa sarili nilang kapakanan? Sa ikatlong araw, habang nakatitig siya sa kisam, isang imahe ang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ni Mateo. Hindi ang mukha ng galit, kundi ang mukha ng sakit. Ang tunay at malalim na sakit ng isang taong muling pinagtaksilan. At doon, may nagbago sa loob ni Ara. Hindi na awa sa sarili ang naramdaman niya, kundi galit. Galit hindi para sa sarili niya, kundi para kay Mateo. Ginamit siya para saktan ito. Ginamit siya para pagtakpan ang isang kasalanang mas malaki pa. At siya, sa kanyang katangahan at desperasyon, ay nagpagamit. Tama na. Hindi na siya magiging biktima. Hindi na siya magiging isang kawawang langaw sa sapot. Kung babagsak man siya, isasama niya ang mga tunay na may kasalanan. Tumayo si Ara. Naligo. Nagbihis ng pinakamatinong damit na mayroon siya. Tinawagan niya ang sekretarya ni Adrian Serrano. Sa boses na puno ng bagong tuklas na tapang, sinabi niyang may impormasyon siyang kailangang malaman ng mga magulang ni Adrian,
isang bagay na makakasira sa pangalan ng buong pamilya Serrano. Isang oras lang, isang itim na kotse na ang sumundo sa kanya. Ang mansyon ng mga Serrano ay mas malaki at mas nakakatakot kaysa sa opisina ni Adrian. Bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Sa loob ng malawak na sala, naghihintay sina Adrian at Isabel. Ang mga mukha nila ay puno ng pagkayamot at pagbabanta. Anong karapatan mong pumunta rito? Galit na sabi ni Adrian. Anong akala mo, matatakot kami sayo? Dagdag ni Isabel, tumatawa ng mapakla. Hindi sila pinansin ni Ara. Itinuon niya ang kanyang tingin sa isang matandang mag-asawa na nakaupo sa sopa, ang mga magulang ni na Adrian at Mateo. Sila ang kailangan niyang kausapin. Elmer and Imbrea Serrano, magalang na sabi ni Ara. Narito po ako para sabihin ang buong katotohanan. Anong katotohanan? Isa kang sinungaling at desperadang babae, sigaw ni Adrian. Manahimik ka, Adrian, utos ng kanyang ama, isang lalaking may otoridad sa kanyang boses. Tumingin ito kay Ara. Magsalita ka, iha. At nagsalita si Ara. Ikinuwento niya ang lahat. Ang alok na 20 milyon. Ang utos na akitin si Mateo. Ang pagpunta niya sa Tagaytay. Ang pag-uusap nila sa Kapihan at Putik. Walang labis, walang kulang. Inamin ko na pong nagkamali ako, sabi ni Ara, ang boses ay matatag. Pero hindi lang po iyon ang buong kwento. Tumingin siya kina Adrian at Isabel. Ang dahilan kung bakit nila ito ginawa ay hindi lang para patunayan na hindi bakla si Mateo. Ginawa nila ito para pagtakpan ang isang mas malaking kasalanan. That's absurd. Nasisiraan ka na ba ng bait? Sabi ni Isabel, tumatayo. Hindi na tinag si Ara. Tumingin siya sa mga magulang. Itanong niyo po kay Adrian. Itanong niyo po kung sino si Isabel sa buhay ni Mateo 5 taon na ang nakalipas. Biglang namutla si Isabel. Napatingin si Adrian sa sahig. Nakita ni Elrea Serrano ang reaksyon ng kanyang anak at ng kanyang future daughter-in-law. Adrian, tanong ng ina, ang boses ay nanginginig na. Anong ibig niyang sabihin? O wala yon, makasinungalingan lang yan, sagot ni Adrian, pero ang kanyang boses ay walang kumpiyansa. Kung kasinungalingan, bakit hindi mo masabi sa amin, giit ng ama. Kinuha ni Ara ang kanyang cellphone. Inilabas niya ang mga ebidensya na naipon niya, mga screenshots ng text messages nila ni Adrian, isang voice recording ng pag-uusap nila kung saan binalaan siya nito. Hindi lang po ako ang may kasalanan dito, sabi ni Ara, ang boses ay puno ng emosyon. Ginamit nila ako para saktan at linlangin ang sarili niyang kapatid. Ginamit nila ako para linisin ang sarili nilang dumi, para lang maikasal sila ng walang problema. Nagsimulang umiyak si Imbrea Serrano. Tumayo ang kanyang asawa, ang mukha ay puno ng galit at pagkadismaya. Adrian! Isabel! Magsabi kayo ng totoo. Sa gitna ng kaguluhan, ng sigawan at pag-iyak, isang boses ang pumutol sa lahat. Isang boses na kalmado, malamig at pamilyar. Totoo ang lahat ng sinabi niya. Lahat ay napalingon sa may pintuan. Nakatayo doon si Mateo. Nakasuot ng simpleng damit pero ang kanyang presensya ay pumuno sa buong silid. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa kanyang kapatid o sa babaeng minsan niyang minahal. Nakatitig ito ng diretsyo kay Ara. At sa mga mata niyang iyon, nakita ni Ara ang lahat, sakit, pagkalito, pero higit sa lahat, isang kislap. Isang kislap ng pagkaunawa. Narinig niya. Narinig niya ang lahat. Nang marinig niya ang boses ni Ara sa telepono ng kanilang sekretarya, alam na ni Mateo na kailangan niyang umuwi. May kung anong puwersa ang humila sa kanya, pabalik sa Maynila, pabalik sa gulo na matagal na niyang tinakasan. Nakatago siya sa isang sulok ng pasilyo nang magsimula ang pagtutuos. Narinig niya ang bawat salita. Bawat hikbi. Bawat piraso ng katotohanan na isiniwalat ni Ara. Narinig niya ang pag-amin nito sa kasunduan nila ni Adrian. Naramdaman niya muli ang pamilyar na kirot ng pagtataksil. Pero habang nagpapatuloy si Ara sa pagsasalita, ibang emosyon ang nanaig. Narinig niya ang kwento sa likod ng pera, ang desperasyon para sa isang ina. At higit sa lahat, narinig niya ang paglalantad nito sa kasalanan ni na Adrian at Isabel. Hindi niya alam. Hindi alam ni Ara ang tungkol sa nakaraan. Hindi niya alam na siya ay ginagamit para pagtakpan ang pinakamalaking sugat sa puso ni Mateo. Si Ara ay isa ring biktima, isang piyesa sa masalimuot na laro ng kanyang kapatid.
Nang tumingin si Ara sa kanya mula sa kabilang dulo ng sala, nakita niya ang tapang nito, ang pagod at ang hiya. At sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang parehong babae na nagtimpla para sa kanya ng kape, ang babaeng nakipagtawanan sa kanya, ang babaeng dahan-dahang tumibag sa pader na itinayo niya. Matapos ang sigawan, ang pag-iyak, at ang pagpapalaya sa isang hiyang-hiyang si Isabel, nilapitan ni Mateo si Ara. Ang gulo sa loob ng mansyon ay humupa, pero ang bagyo sa pagitan nilang dalawa ay naroon pa rin. Mag-usap tayo, sabi lang niya. Dinala siya ni Mateo sa hardin ng mansyon, malayo sa mga matang mapanuri. Umupo sila sa isang bench na nakaharap sa mga bulaklak. Ang katahimikan sa pagitan nila ay mabigat. Bakit ka bumalik? Tanong ni Mateo, hindi nakatingin sa kanya. Dahil hindi tama, sagot ni Ara sa mahinang boses. Hindi tamang ikaw ang magmukhang masama. Hindi tamang sila ang manalo. Kahit na ibig sabihin noon ay habang buhay mo akong kamumuhian. Sa wakas ay lumingon si Mateo sa kanya. Ang mga mata nito ay hindi na puno ng galit. Ang nakikita niya ngayon ay isang malalim na kalungkutan. Hindi kita kinamumuhian, Ara, sabi nito. Nagalit ako. Nasaktan ako. Dahil sa isang saglit, naniwala akong may totoo na. Totoo yon, Matt, pakiusap niya. Ang naramdaman ko, totoo. Yung kasinungalingan sa simula, yun ang hindi. Huminga ng malalim si Mateo. 5 taon, Ara. 5 taon akong nagtago dahil sa ginawa nila. 5 taon kong sinisi ang sarili ko. 5 taon kong isinara ang puso ko dahil akala ko, hindi na ako karapat-dapat pagkatiwalaan o mahalin. Ngayon ay naintindihan na ni Ara ang lahat. Ang lalim ng sakit nito, ang pader na itinayo nito. Hindi lang ito tungkol sa isang simpleng pagtataksil. Ito ay tungkol sa pagkawasak ng kanyang tiwala sa 2 taong pinakamalapit sa kanya. Patawad, sabi ni Ara, at sa pagkakataong ito, ang mga luha ay para sa sakit na naramdaman ni Mateo, hindi para sa sarili niya. Patawad kung naging bahagi ako ng pananakit sa iyo. Umiling si Mateo. Nagkamali ka, pero sa huli, pinili mo ang tama. Itinaya mo ang lahat para lang sabihin ang totoo. Iilan lang ang may ganoong tapang. Inabot nito ang kanyang kamay. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kakaibang kuryente sa buong katawan ni Ara. Patawad kung hinusgahan kita agad. Sa sandaling iyon, sa gitna ng hardin, nagsimulang maghilom ang mga sugat. Makalipas ang 6 na buwan, ang amoy ng bagong giling na kape ang bumubuhay sa bawat umaga ni Ara. Sa tulong ng isang anonymous na pautang na alam naman niyang galing kay Mateo, at sa perang ibinayad sa kanya ng mga Serrano bilang danyos perwisyo, naitayo ni Ara ang kanyang sariling maliit na coffee shop sa isang tahimik na kanto sa Quezon City. Ang pangalan, Kaplingan. Isang salitang naglalarawan sa 2 pinakamahalagang bagay sa kanya, kape, at ang pakiramdam na may kasama. Ang kanyang ina ay matagumpay na naoperahan at ngayon ay tumutulong na sa kanya sa pag-aasikaso ng kanilang maliit na negosyo. Ang relasyon ni Mateo at Adrian ay malayo pa sa pagiging ayos, pero nagsisimula na. Minsan, dumadalaw si Adrian sa shop ni Ara, hindi para uminom ng kape, kundi para lang mangamusta at humingi ng tawad sa kapatid sa pamamagitan niya. Isang hapon, habang nagpupuna si Ara ng counter, isang pamilyar na figura ang pumasok sa pinto. Si Mateo. May dala itong isang maliit na kahon. Para sa'yo, sabi nito, inilapag ang kahon sa counter. Binuksan ito ni Ara. Sa loob ay may 2 tasa na gawa sa putik. Magkapareho ang hugis pero magkaiba ang kulay. Ang isa ay kulay lupa, ang isa naman ay kulay puti na may bahid ng asul. Simple pero perpekto. Salamat, matangganda, sabi ni Ara, nakangiti. Simula pa lang yan, sabi ni Mateo, ang mga mata ay seryoso pero may ningning. Ara, nagsimula tayo sa isang malaking kasinungalingan. Gusto kong gumawa tayo ng bago. Isang simula na walang halong pagkukunwari, walang bayad, walang takot. Kinuha niya ang kamay ni Ara. Hindi ko maipapangako sa iyo na magiging madali. Marami pa tayong kailangang ayusin. Marami pa akong kailangang ayusin sa sarili ko. Hinigpitan ni Ara ang hawak sa kamay nito. Ganoon din ako. Ngumiti si Mateo, isang tunay at malawak na ngiti na nagpainit sa buong puso ni Ara. Gusto kong bumuo ng bagong simula kasama ka. Isang simula na totoo. Hindi ito isang grandiosong proposal na may mamahaling singsing. Ito ay isang pangako.
Isang alok na mas mahalaga pa kaysa sa 20 milyong piso. Sagot ni Ara, ang mga luha sa kanyang mata sa pagkakataong ito ay luha ng purong kaligayahan. Mat gusto ko yan. Niyakap siya ni Mateo. At sa loob ng maliit na coffee shop na puno ng amoy ng pag-asa, alam nilang dalawa na kahit gaano pa kapait ang simula, ang isang pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng katotohanan at pagpapatawad ay laging hahantong sa isang matamis na katapusan. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Mateo. Sa aming mga minamahal na tagapakinig at taga-subaybay. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama niyo sa paglalakbay ni Ara at Mateo. Salamat sa bawat minuto, bawat hininga, at bawat emosyon na ibinahagi niyo sa amin sa bawat kabanata. Habang isinusulat namin ang kanilang istorya, kami man ay napaluha, kinilig, at napuno ng pag-asa. Naramdaman namin ang bigat ng isang kasinungalingan at ang gaan na dulot ng pagpapatawad. Ang kwentong ito ay isang paalala. Isang paalala na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto ang simula. Minsan, ito ay nabubuo mula sa mga pagkakamali, sinusubok ng mga pagsubok, at sa huli ay pinapatibay ng katotohanan. Sana ay napulutan niyo ng inspirasyon na kahit gaano man tayo itulak ng desperasyon, laging may pag-asang bumangon at itama ang lahat. Na ang tunay na tapang ay hindi nasa pag-iwas sa pagkakamali, kundi nasa kakayahang harapin ito, aminin, at magsimulang muli. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong boses. Ano ang pinakatumatak sa inyong puso at isipan? Anong aral ang baon niyo mula sa kwento ni Ara at Mateo? Mangyaring iwanan ang inyong mga komento sa ibaba. Bawat isa ay aming binabasa at lubos na pinahahalagahan. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Muli ang aming taos-pusong pasasalamat.